Yan, kami mamumuhag uli ng stainless B. Yan, lukot. Ayan o. Ang dami ng pulot. Yan, ito yung mga honey. Yan o. Nasa honey pot. Lukutan. At ipapausukan para maging kalmado sila at hindi umatake sa atin. Ating pupuhagin. Mabigat na. Marami itong laman. Dahil meron uling umorder sa atin. Kaya tayo ay pupuhag para ating mapagbigyan. Dahil gusto makatikim ng pulot ng lukot ng stainless B. Ayan o. Ang dami ng pulot. Yan, ito yung mga honey. Yan o. Nasa honey pot. Ito. Bawat isa na yan, honey. Ito naman yung pollen. Yung matitigas na bilog na ito, pollen. Pollen o. Ito ay multivitamins. Pero ang kukuhain natin ay honey. May nahulog na pollen. Tanggalin natin yung ibang mga propolis. Yan o. Yan pulot. Tingnan pati natin kung meron na siyang paring panlipat na mga brood. Yung mga pollen. Bon, ang brood. Mataas na ang kanyang brood. Maglilipat na din. Mag-i-split tayo para magkaroon na tayong panibagong colony. Dahil nagpapadami na sila ngayon dahil summer. Para dumami ang kanilang worker.
Nahugasin. Madami siyang pollen dun sa loob. Hindi natin kukunin masyado yung pollen at mapapahalo sa honey. Ay naasim. Kaya maasim ang honey ng stainless steel dahil may halo siyang pollen. Kaya mas masustansya ang honey ito kung ikukumpara dun sa pisukan, pulot ng pisukan o yung pukyutan, pulot pukyutan. Dahil ito yung merong pollen. Ating pupunasan para huwag maka-attract ng langgam pag babalik natin doon sa kanyang lagayan. Dahil pag hindi pinunasan, aakit yung mga langgam para puntahan. Pag gantong bagong ani, wala pa siyang seal. Kaya mapapasok siya ng langgam. Ito man yung brood, ating kukunin yung brood para ating i-transfer. Yan o, brood. Taas ang kanyang brood, magta-transfer tayo ng panibagong colony. Kinakailangan din mabasa ng honey yung brood para hindi mamatay. Iingatan natin. Dito natin tatransfer yung brood sa panibagong buya. Lalagyan natin ng propolis yung butas para maamoy nila yung papasukan nila. Para dito sila papasok. Ito yung kanyang brood. Oh. Kailangan kukunin natin ng maingat para hindi mapisa.
Yan, tatransfer natin dito. Yan, transfer natin yung brood. Kaya natin ibang nasa ibabaw. Ang atin ang tatakpan para dito na pumasok yung ibang nasa wild na doon sa ating kinuhaan. Ito ang ilalagay natin doon sa pwesto na pinagkuhaan natin. Para yung mga nasa wild na madami na naghahakot ng mga honey tsaka mga pollen, dito na sila pupunta para mapalakas kaagad nila itong colony na ito. Ating titipan at wala pa itong digkit nila ay sasabit na natin ito dun sa pinagkuhaan natin ng mother colony para yung mga nagliliparang iyan na galing sa wild na nangungulikta sila ng honey at pollen ay dito na sila papasok at yung brood na narito sa loob nitong buya na ito sila na magpapapisa. Meron di ang reserve na queen, yung queen cell at yun ang panibago nilang magiging queen. Ayan, nagpapasukan na sila. Diyan na sila magbabahay para meron na tayong bagong colony. At yung isang colony, yung mother colony na ating pinagkuhaan ng brood na narito ay ilalayo natin. At dahil malakas naman yun, dahil meron na siyang queen talaga. Yan. Ating tatakpan na rin. Kuhain muna natin itong honey na narito sa kanyang takip.
Yan, dadalhin na natin dun sa paglalagay natin yung malayo-layo dun sa kanyang pinanggalingan. Ibubukod natin ang lagayan, tong mother colony.